So nakamute po yata kayo? Ayan. Ayan, good evening po mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Good evening, Brother Jimmy. Magandang gabi din po, Pastor, at purihin ang Panginoon Diyos at tayo ay muling idinako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Amen, amen. Ayan, so welcome po sa ating mga nanonood. Meron na po tayong 4 dito. Ayan, don't forget po to kumbaga share and like po yung ating video para hindi lang po tayo yung yung live pala natin, para hindi lang po tayo nakikinabang kundi yung atinding mga kapatid po. Ayan. So binabati ko po si Sister Tess. Good evening po sa lahat, sabi ni Sister Tess. Ganun din po kay Brother Jonathan, good evening sa ating lahat yan. Good evening po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayon. Ano? So, Brother Jimmy, maganda yung pag-aaralan natin ngayon. Kasi parang review ito ng tinatawag na biblical stewardship. Okay? Titingnan natin yung pinakang foundation ng stewardship, yung relationship nito sa atin, at yung relationship natin sa ating Panginoon. Napakaganda. Tulad nung topic na na-discuss natin last, kailan ba yun, Brother Jimmy? Last Thursday ba yun? Last Thursday po? Tama po ba? Last Thursday. Last Thursday. Na, yes, God's man. Godman's stewardship. Oo, na ipinakita natin na talagang as in, wala talaga tayo kung wala ang ating Panginoon. No? Kaya, napakahalaga na malaman natin ito mga kapatid. Ayan. So, Brother Jimmy, ano yung take-away mo nung last lesson natin? Takeaway natin mga kapatid, nakita po natin doon yung may dudulot sa atin ng pagiging steward. At actually again, yun po Pastor, yung siguro po ulit-ulit kong sasabihin nais kong ipagmalaki sa harapan ng marami na nabagaman tayo ay hindi naman karapat-dapat. Ako sa sarili ko hindi ako karapat-dapat na pagkatiwalaan ng Panginoon Diyos. Pero ipinagkatiwala pa rin, pinili pa rin niya ang bawat isa sa atin na magtaglay ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang biyaya, ng kanyang pagmamahal at lahat-lahat na upang pamahalaan natin yung mga bagay na yon. At pagkatiwalaan tayo ng Panginoon Diyos. Amen, amen. Bilhin po natin, parang hindi naman tayo katiwa-tiwala dahil tayo makasalanan, pero 100% ipinagkaloob ng Diyos ang lahat. So, nakaka-overwhelm, Pastor, nakaka-overwhelm ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Amen. Kayo rin mga kapatid, hopefully kayo po ay natuto nung last podcast natin, tungkol sa ating pagiging mabuting katiwala, pagiging katiwala ng ating Panginoon. No? At malaya po kayo mag-comment mga kapatid sa ating comment section, sa comment section mga kapatid. You can comment and then react or reflect sa mga mapag-aaralan po natin. Or kahit yung last na discuss natin, pwede po kayong mag-react doon mga kapatid. No? Yes. Ayan, Brother Jimmy. Siguro tayo magpapatuloy, pero syempre bago tayo magpatuloy, mahalaga na tayo manalangin. Brother Jimmy, pwede ka mag-pray? Sige po, tayo po ay muli sa pananalangin. Mga pangyarihan namin Diyos, amin po muling hinahanap, Panginoon, at hinahangad sa mga sandaling ito sa aming kalagitnaan ay inyong pong banal na presensya. Kami, Panginoon, ay muling mag-aaral ng inyong pong mga salita. Ang inyong pong liwanag ay muli naming tutunghayan. Maraming Diyos, bago kami tumunghay, Panginoon, sa mga bagong liwanag na to o patuloy na nagliliwanag ng mga salita, ay amin pong hinilalapit, Panginoon, ang aming mga sarili na maitago ang aming mga sarili sa krus ng Kalbaryo upang hindi makita ang aming mga sarili, kundi, Panginoon, ang inyo pong bugtong na anak si Jesus na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin at nagbigay ng karapatan upang kami, Panginoon, ay makaharap sa inyo sa mga sandaling ito. Patnubayan, Panginoon, ang aming mga signal, ang aming mga internet connections, ang lahat ng mga screens ng mga kapatiran namin at mga kaibigan na manonood kasama namin na mag-aaral ng mga salita. Patnubayan kami at magkaroon kami ng muli ng masayang pag-aaral at pagbabahagi na ng aming mga experiences patungkol sa topiko na aming pag-aralan ngayong gabi. Salamat, Panginoon. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ninyo pong anak na si Jesus. Amen. Yan, okay. So, napakasarap na maging Brother Jimmy, maging mabuting katiwala ng ating Panginoon.
Ayan, dun sa ating mga natutunan talaga ay very overwhelming. Iba yung aking naramdaman nung last natin discussion eh. Talagang oo, Brother Jimmy. Talagang tago sa puso talaga. Oo, na I am At nothing without God. Mm. nakakatawa lang, Pastor, kasi talagang ang ganda rin ng mga shinare ng ating mga kapatid. Ano po, kasi biruin po natin, umabot tayo ng 2-part series para doon sa topic na yon. Kaya Kasi nga, talagang ano eh, kumbaga pag nahimay-himay, parang ano, Pastor, no? Parang kapag ninunguya mo yung isang pagkain ng mabagal, ibig sabihin mabagal, mhm. mas nalasahan mo yung ano eh, yung linamnam, yung Tama, lasa tama, ng tama. pagkain. Kasi Oo. yung bibilisan natin ng pag-ano. Anyways, ngayong gabi mga kapatid ay medyo mahaba-haba ulit, ano, Pastor, yung ating Mhm. mga pag-aaralan. Siguro possible mag 2-part series din ito, Pastor. Palagay niyo Possible, po. Brother G. Possible na Ano? magto-two parts din ito. Kaya, depende. Pero palagay ko, kasi medyo mahaba yung slides. At ano rin siya, meron siyang possibility na hatiin talaga. Oo, kasi Hatian po. may dalawa siyang pwedeng pagtuon ng pansin. Ayan. So, bago tayo magpatuloy mga kapatid, siguro, Brother Jimmy, ano man natin tong um, yung ating video promotions patungkol sa ating stewardship, no? Yan, Yes sige. po. Share ko muna mga kapatid. Ayan. When Fabian was in his final year of high school in Zambia, his brother gave him money for his exam fee, almost twice the amount he needed. Many would be tempted to keep this extra, but Fabian saw it differently. He decided to strengthen his faith and dependence on God by returning the tithe and giving 20% of that blessing as offerings. Some fellow students laughed and shook their heads as he calculated his tithe, urging him to give less. Others said he should keep the money. After all, God knew he was just a student. Fabian explained that the proportion he gave was nothing compared to what God gave him in Jesus. He knew the words of Jesus, who said, "For everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed, of him they will ask the more." The next day, he brought his offering to church. Soon after, he fell ill and was hospitalized, making it very difficult to prepare for his exams. When exam day arrived, the questions covered precisely what he had studied. He ranked among the top students in his class and was accepted into the only university in his country. Fabian believes God honored his faithfulness. God proves himself faithful when we trust him with everything, even when things seem impossible. Our greatest blessings often come not from what we keep, but from what we are willing to give. As we return our tithe and offerings, may we put our desires last and God first. Amen. No? Napakaganda, Brother Jimmy, ng ano? Opo. Napakaganda ng ating God First video. Alright? Nakaka-inspire, Pastor. Minsan, minsan Brother Jimmy, ay wait lang ano ko lang yung slides natin dito. Okay po, Al okay po. ayan, okay. Minsan kasi Brother Jimmy, ganito, no? May experience na kapag malaki yung iyong ibabalik na ikapo, parang china-challenge ka o nacha-challenge ka. Okay? Kumbaga, doon natitest yung iyong faithfulness sa ating Panginoon, no? At ang kaaway magaling eh. Sometimes he will even use someone para i-discourage ka na ibalik yung para sa Panginoon. Katulad nung nasa video, 'di ba, yung mga classmate ni ano, sabi, "Ba't ka parang mawawalan ka niyan, wala kang magiging baon para sa iyong sarili." Pero yung kanyang sinabi, compare naman sa blessings ng Panginoon, 'di ba? Mas marami akong natatanggap, parang gano'n. Tama, Pastor. Siguro yung ganong conversation po ay hindi naman yun mangyayari sa halimbawa yung tithe ko po na ibibigay, hindi yun lang po siguro yung hindi, kumbaga yung conversation na yun, hindi naman sa kay Pastor, kundi Mhm. siguro possible nangyayari yun sa ano po, no? Usually, pwede rin kadalasan mangyayari ito sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Mm. At first, kami po ni Sister Sherry ay
again, ito po, short testimony lang. Nung nag-start po akong mag-COP, hindi ang kasalanan ko, hindi ko agad nasabi kay Sister Sherry. Ano po, sa aking asawa, mga kapatid. So nagulat siya. Bakit gano'n? Bakit ganyan? 'Di ba po? Siguro at first, mga kapatid, kapag tayo ay may gagawin nga isang bagay na pwedeng hindi nga alam nung mga mahal natin sa buhay kung ano yung reason natin na malalim, ay siguro magkakaroon ng conversation na gano'n. Pero again, it's not about kung sino yung nakausap mo o nag-discourage sa'yo, kundi ano yung nasa puso mo at alam ng Panginoon Diyos yun at yun ay susuklian naman talaga ng Panginoon. Katulad po nasa video, ano? Ayan. And then, mga kapatid, hindi naman po kami nag-usap ng matagalan. Isang beses lang naman. At after nun, ay nagkaroon po kami ng isang desisyon na gawin na nga talaga yung 10-10. Okay, yung 10-10. Kaya po, napakabuti ng Panginoon. Mula po nun, okay, maraming blessing na pwedeng ma-share na experience kami ng aking asawa. After po nun talaga, sobra. Kaya nakakatuwa, mga kapatid, na magtapat sa Panginoon. Amen. Hindi lang financial blessings, Brother Jimmy, di ba? Dumarating Yes, katulad doon sa video, nakita natin he was able to pass the exam at nakapasok pa siya sa top ng mga school. Amen. Dahil doon sa pagtatapat niya sa Panginoon. So, it's not actually, God is not looking doon sa what we give. Kundi kung yung commitment natin, yung sa puso natin siya nakatingin. Motive. Yung motive natin. At kung ano yung ni-require niya na sinunod natin, of course. And yes, guarantee na yon na we're not after the blessings. Pero ganun talaga eh. Ibibigay ng Panginoon. No? Meron. Yun mga kapatid. Sabi nga ni Sister Tess, yan. Sabi niya, very interesting, Pastor. Brother Jimmy, ang topic about stewardship. Talaga po, di lang about money or material things. Most of all, the love of God and our love to God. Amen. Amen. Okay. At good evening din daw po, sabi ni Ate Daisy. Ayan. Daisy. Ng Mercado, opo. So, yun mga kapatid. Ay, Brother Jimmy. Basahin ko lang, i-greet na rin po natin yung mga nanonood. Although siguro hindi nakakapag-comment sila. Pero kasama po natin sila nanonood ngayong gabi. Ayan. Narito po sina Sister Christy Valenzuela. Ayan, good evening po. Muli si Charity, ang aking pamangkin ay nakasama natin ngayong gabi. Good evening, ne. And then, sina Sister Marilo de Dios. Okay, kasama po rin natin ngayong gabi. Muli po ay magandang gabi sa inyo po. At ganoon din, Sister Joanne is watching. Ayan, happy watching po and happy listening, Sister Joanne. Ganyan din po, narin din po sina Sister Christy or Cristeta Taisa Mangila. They are all watching sa gabing ito at handang mag-comment. Ayan. Oo. Ayan, andito rin sila Ate Christy Valenzuela, si Tita Chet, andyan din. Ayan, oo. God, okay. Alright. So, binabati namin kay lahat, no? Kasi, Brother Jimmy, hindi makita sa comment, pero dito sa live natin sa Facebook, nakikita po yung mga nanonood, ano? Ayan, kaya ang screen ko pa sa dito ay 3. May cellphone, may laptop, may second screen. Ganun talaga pag nasa podcast tayo. Talagang titinan mo lahat ng mga namomonitor yan. Ako din ito. Kaya mga kapatid, ay sorry po. Sige, Brother Jimmy, tuloy mo. kaya siguro, Pastor, baka maguluhan sila sa kung saan sa tayo tumitingin, kasi mga kapatid, talagang kailangan namin tingnan yung mga live para ayan, on time po yung ating pag-update ng mga mga nanonood. So, ayan. Sige po. Alright. So, mga kapatid, tayo po'y dadako na sa discussion po natin. No? Napakaganda. Ang tema po ay, Ate Judith, good evening. Good evening, Ate Judith. Ayan, at kay Ate Christy. Ayan, good evening din. Ayan. Okay, at kay Tita Chet, good evening po, mga ka-steward. Ayan, good evening, mga ka-steward. Siguro, present po. Yan, sabi ni Ate Judith, present. Okay. Nasa attendance ka na, Ate Judith. Nalista na. Nalista na. Siguro, Brother Jamie, ang ganda na maging katawagan natin sa ating mga viewers ay ka-steward. Ka-stewards. Diba? Tama. Sige po, i-apply na natin. Anyway, matagal na natin narinig kay Sister Chet yan, so gawin na natin. Oo. Mas maganda yung English compare sa Tagalog kasi pag English ay pag Tagalog ay kakatiwala. parang may banggitin. Ka-steward, parang ang bilis lang Steward. Steward. Yan. Okay.
So mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na, no? At ang ating pamagat o ang ating pag-uusapan ngayon, of course, i-discuss namin yung mga slides and then siguro pupunta muna tayo, Brother Jimmy, sa ilang mga slides, then magko-comment, magre-reflect po tayo doon. At ganun din yung ating mga kapatid. Mga kapatid, ha, huwag po kayo mahiyang huwag kayo mahiyang ang tawag doon? Comment, Mag-comment. reflect. Oo, Opo. kasi mahalaga yung inyong inputs din dito mga kapatid. Kasi nakakatulong din po siya sa amin, nakakatulong din sa ating mga listener. Okay, Yes. so ba't kapatid pa rin? Ka-steward pala. Ka-steward. Alright. So ito mga ka-steward ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Yan. Biblical Steward Review. Of course, ito ay galing sa North Philippine Union Conference. Yan. Ngayon ay NPLUM na. Okay? Galing ito kay Pastor Modesto Adam, ang dating stewardship director ng union. Okay, na siyang ginagamit nating lahat ngayon upang mas maunawaan natin ang mga prinsipyo regarding po sa stewardship. Okay? So yung ilan dito, Brother Jimmy, parang review na lang actually. Yes po. Oo. Kasi na-discuss na ito nung ilang mga topics natin, pero maganda rin na minsan, alam niyo Brother Jimmy, di ba? Minsan nire-review din kasi minsan nalilimutan natin. Nalimutan na gano'n. Kaya nga Kaya Minsan yun mga kapatid. Minsan, Pastor, sa dinami-dami ng ating mga nababanggit, ay talagang Oo. nakakalimot. At kahit kami mga kapatid, yung aming mga nadi-discuss, nakakalimutan din agad. So, Tama. much better talaga ma-review din. Ma-review. Tama yon. Kaya mga kapatid, maganda na mapag-usapan natin to and then we apply it kasi the more na ma-apply natin ito, yung possibility na malimutan, Brother Jimmy, mas nagiging slim, no? Kapag Opo, na-apply natin yung mga prinsipyo na ating napag-aaralan. Okay, so Biblical Stewardship Review. Punta tayo sa first slide. Sabi dito, hindi ba putol? Parang ano siya, no? Basta naman po siya, kompleto Oo. naman, Pastor. Yun nga lang po, naputol yung May yung putol lang question. konti. So, mga kapatid, babasahin ko din naman po dito yan sa ano. Sabi dito, a proper understanding of biblical stewardship is crucial to anything else we do in Christian life. It provides the foundation of working with church and family resources as well as wider areas in ministry. Kaya Brother Jimmy, mahalaga itong ginagawa nating pag-aaral. Mahalaga itong stewardship podcast upang mas magkaroon tayo ng proper understanding. Kaya nga sinabi natin dito sa podcast natin, stewardship. Okay? Yes. Kasi iba yung understanding natin before ng stewardship, Brother Jimmy. Ngayon, nagkakaroon tayo ng shift for us to have that proper understanding of biblical stewardship. Kasi, bakit? Very crucial siya sa ating Christian experience. No? Very crucial siya sa ating Christian experience in a way na it provides foundations for working with church and family resources as well as wider areas in ministry. So, ibig sabihin, Brother Jimmy, no? Kapag meron kang proper understanding ng biblical stewardship, mas magiging effective ka sa iyong ministry sa church. Tama, no? Opo. Kasi kumbaga, everything in the church, inside the church, even the ministry, ay kung titignan mo, babalik at babalik sa pagiging sa tinatawag na stewardship. Yes. Ayan. Hindi lang siya isang programa, nababanggit natin yan nung mga nakaraan. Ang stewardship is not just a ministry, but it is a lifestyle of every Christian. Kaya very crucial na magkaroon tayo ng proper understanding sa tinatawag ng biblical stewardship. Kasi yun nga, crucial siya when it comes to sa ating Christian life. Okay? So, Brother Jimmy, kaya nandito tayo. Ikaw, ako, si Brother Joss, and our elders to educate everyone, including us, no, na magkaroon tayo ng proper understanding. Ikaw, Brother Jimmy, tatanungin ko, o yung iba nating mga kapatid, kayo po ba mga kapatid, nung naririnig niyo ang salitang stewardship, ano yung pumapasok sa inyong isip? Before, nung hindi pa tayo nagkaroon ng education sa stewardship. Ikaw, Brother Jimmy, bago sila sumagot. Ako, Pastor, talaga, to be honest, mga kapatid, hindi dahil sa pinag-aaralan ngayon, kaya ako sasabihin to. Kundi mga kapatid, talagang ang mindset ko dati, when it comes to stewardship, it only involves, alam ko, kumbaga, Pastor, alam ko rin na kailangan din yung mga ilang tipo ba yan?
ah, Oo. ilang tiba yun, time, talent, treasure. Alam 8 kong is yun ay oo. part ng stewardship, mga kapatid. Pero dati hindi ko masyadong pinapansin. Kumbaga, kung bibigyan ko ng porsiyento yung pagbibigay ko ng pansin sa mga ito, ang pinakamalaki talaga is yung treasure or yung Mhm. pagdating sa pera. Pero yung about my talent, kumbaga minsan inisip ko, "Ay, ayaw ko na lang ano, hindi na lang muna ako aawit, mananalangin, o hindi na muna ako sasama sa okey, tinatamad akong maggitara ngayon." Yung mga gano'n, mga kapatid. Kumbaga, since na tayo ay katiwala rin ng ating mga talent, kapag kapag yung mga talent na yun ay hindi natin ginamit, especially sa mga times na kailangan nating gawin o gamitin yon, sa Mhm. palagay ko, pastor, parang gano'n din yun ano, yung hindi ka na magbabalik ng tithe or offering sa Panginoon Diyos. Kasi parang yun, kasi yung talent pinagkaloob din sa'yo, just like the money na pinagkaloob din sa'yo. So kung inisip mong pera lang yung kailangang ibalik sa Panginoon Diyos at yung talent mo ay kailangan mong i-keep, sa palagay ko ay parang medyo may fault din o may foul Yes. na ganyan. Mm. Yes. Kasi yun nga ang So, stewardship is ano, Brother Jimmy, kabuuan yan. Kabuuan ng kabuuan. iyong pagkatao. Hindi lamang yung isang aspeto ang yung involved dyan like yung pera or mga materials na bagay, kundi yung kabuuan ng ating pagkatao ay dapat involved sa tinatawag na stewardship. Ako honestly, Yes. Brother Jimmy, nung ako'y bata, kapag pinag-usapan ng stewardship, no, kagaya nga ng sinabi ni, ayan, kumpleto na pini-DF ko eh. Hindi na Ayun. para kumpleto. Ayan, kagaya nga ng sinabi ni Sister Tess, sabi niya rito, ito yung Hmm. kanyang pagkaunawa, tithes and offering lang. Ako din, anong bata ako kapag naririnig ko yung sa katiwala, ang pumapasok agad sa akin ay yung tithes and offering. Which is, may mali ba ako doon? Siguro, wala. Kasi hindi ko pa alam kung ano talaga yung proper understanding sa tinatawag na biblical stewardship. No? Ngayon nga mga kapatid, malalaman natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging katiwala. Sabi nga ni Yes. Ate Judith, yes, ako din, nung first time kong madinig ang word na stewardship, it's all about tithes and So, but offering. nice. Actually, Brother Jimmy, nakikita ko parang majority, no? Or marami talaga. Marami talaga na kumbaga, ganito ang kaisipan. Okay? Kaya God is good all the time na meron tayong ganito mga programs, not only our church but also our missions na ma-educate. May mga stewardship residency program tayo para makaproduce tayo ng mga leaders na siya magtuturo ng tamang pananaw when it comes to stewardship, especially biblical stewardship. Yan. Oo. Kaya, Brother Jimmy, ano nga ipopromote natin by this September ba yun? Or ano, yung lead program Yes po. natin, no? Yung lead program po natin, mga kapatid, ay patuloy nating ipinopromote. Bagaman wala si Brother Josh, si Brother Josh po ay humingi po ng paumanhin sabagat hindi natin siya makakasama ngayong gabi. Pero sa ngayong weekdays po, Tuesday and Thursday ay muli po natin siyang makakasama. Pero yun Yes. nga po, ganun na lamang po kasidhi. Gusto kong gamitin yung word na kasidhi, ang pagnanais ng ating leader, si Brother Oo nga. Josh, na i-push yung programa na to, yung leads, kasama ni Pastor at ng inyo pong lingkod at ang iba pa nating mga kasamahan sa stewardship, mga coordinator, na nawa, mga kapatid, ay suportahan natin. Hindi lang po tayo susupport sa pamamagitan ng pakikinig ngayon, kundi sabi nga po, mas lumalalim yung ating ginagawang pag-aaral dito. At sa palagay ko po ay mas kinakailangan nating mag-commit, Pastor, no? So, sa mga kapatid po na willing na maging stewardship educator, ay inaanyayahan po natin, kung maaari nga po sana ay lahat ng mga parents, or one of the parent inside the house ay sana ay may representative. Pero sana po ay makatugon tayo sa pamamagitan ng pag-join dito po sa gagawing training. So, Pastor, Amen. gaano nga po katagal to? 1 month, ano po ba? 1 month, parang 1 month yan, Brother 1 month din Jimmy. po. Oo. Talagang commitment ang kailangan dito. Yes po. And finally, buong iglesia natin ay magiging stewardship educator. Amen, amen. Amen. Okay.
So Okay. sabi ni Ate Christy, ayan, we are stewards of all that we have, including our children, our as parents. Yes, di ba? At ito natin nakikita yung mas malalaking pananaw when it comes to stewardship na hindi lamang siya sa isang aspeto ng pananalapi, mas broader, okay? Opo. Okay, kasi sabi nga rito sa ating introduction, ayun no, foundation ng it provides the foundation for working with church and family resources. So, talagang malaki ang naibibigay ng pagiging mabuting katiwala. May comment din si Brother Jonathan. Pag pinopromote ng mga pastor ang mga elders, ang stewardship, dating niya ikapo at handog. Yun nga po, Brother Jonathan, hindi po ba? Yun ang nagiging dating dati. Kaya, Brother Jimmy, kapag may nagpo-promote ng stewardship, sasabihin na lang, ay, pera na naman ito. Parang yung mga kapatid na, parang ang bigat na ng nararamdaman. Pero, kapag nalaman natin yung tunay na prinsipyo, pati pagbibigay ay parang na lang bunga na lang, Brother Jimmy. Bunga na lang ng pagkakilala mo kay Kristo. Hindi na burden, nagiging desire na, not obligation. Siguro pastor no? Kumbaga siguro bigyan din natin ng commendation po ba ang tawag doon? Yung mga leader ng ating iglesia kasi ang alam ko po ay matagal na talaga tong matagal na tong ipino-push o matagal na tong isinusulong na programa ng dati ng CLC pa o under pa tayo ng CLC or alam ko dati pa talaga yun eh. Yun nga lamang mga kapatid. Siguro may mga time na may ang Panginoon Diyos ay talagang naglalaan talaga ng panahon. Tamang panahon para maglaan o paglaanan ng mga kapatiran yung ganitong mas malalim na pag-aaral na po. At ako'y nagpapasalamat kasi hindi po sila tumigil at hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sila na isulong yung ganitong pag-aaral. Kaya nga po, privilege talaga tayong mga kapatid ngayong gabi. Amen. Kaya Brother Jimmy, parang tayo nila Brother Joss are just the disciples of what we have learned from the principles na ito na nanggaling din sa mga nag-educate sa atin. Ngayon, our purpose mga kapatid and why we have this podcast, not only for us to have the proper understanding of biblical stewardship, but to produce disciples. Yes. Yan. Yes. So, makapag-produce ng mga disciples. Okay. Brother Jimmy, batiin natin sila Nanay Dolores. Nanonood si Nanay Dolores at Sister Amalia Agripa. Happy po. Happy watching. Hindi na pwedeng happy listening, no? Happy watching. Happy watching talaga, no? Happy watching. Okay. Sige, punta tayo sa second slide. Ano bang sinasabi dito? Yan. Definition. So, same with, yung nating napag-aralan before. Sabi dito, stewardship is the lifestyle of one who accept Christ's lordship, walking with partnership with God, and acting as His agent to manage His affair on earth. So, na-discuss na natin ito, Brother Jimmy, pero gusto ko lang bigyan ng pansin kung ano daw ang stewardship. Ang stewardship daw ay ito'y lifestyle ng isang taong tinatanggap si Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Ano ba yung partnership sa Tagalog, Brother Jimmy? Walking in partnership with God and acting as His agent to manage His affair on earth. So, what is stewardship? It's the lifestyle. Yes, lifestyle. Parang gusto natin, Pastor, i-summarize ito sa tatlo, no? Christ Lordship, partnership with God, and managing His affairs. Parang gano'n po. So, madaling tandaan. Tama. Pero, if you accept Christ as your Lord, and you walk in partnership with Him, and you are His good manager, then that makes your stewardship lifestyle sa iyong buhay. Opo. Alright. So, siguro ilang beses na kasi natin pinauulit-ulit itong definition na to. Alam na ito ng mga kapatid. Tandaan yung mga kapatid. Siya nga pala, Brother Jimmy, no? Opo. Yung i-discuss natin ngayon kung saan tayo umabot, magpa-quiz tayo sa Tuesday. Sige, Pastor. Mukhang inaabangan din niya ating mga ka-steward. Oo. Magpa-quiz tayo. At of course, we're not after doon sa reward eh. Tingnan natin yung ating kakayahan. Upang nalimutan ko ba? Naalala ko ba? Siguro isa to sa itatanong natin. What is stewardship? Yes. Bibigyan nyo ng mga kapatid, ha? Ayan.
Alright. Pabilisan ulit po ba? Pabilis na ulit mag-type? Pabilis na lang mag-type ulit. Alright. Okay. Okay. Next. Sabi dito, saan daw nagsisimulang stewardship? Ayan. Pakibasa nga, Brother Jimmy. Okay, ang sabi po dito, stewardship begins with God and with who He is and what He does. As Creator, He initiated an intimate partnership with humanity, integrating Lordship of Christ into every area of life. Alright. So, malinaw mga kapatid. Saan nag-uumpisa ang stewardship? Nag-uumpisa ito sa ating Panginoon, kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa bilang ating manlalalang. Mismong siya ang nag-initiate, no, Brother Jimmy, ng isang relationship. Saan? Sa tao. Kumbaga siya yung nagpabot. Oo. Opo. Alam niyo, Brother Jimmy, kung ikaw ang tatanungin, halimbawa meron kang business, makipag-partner ka ba sa isang tao na alam mong malulugi yung yung business mo, 'di ba? Dito, Brother Jimmy, no, dahil sa pag-ibig at parang alam ng Panginoon na parang hindi naman siya malulugi. Parang ganoon na nga kasi because of our nature we are sinful. Tapos makikipag-partner sa atin, hindi kaya malulugi ang Panginoon dito, 'di ba? Pero yun ang Diyos eh. Sige, Brother Jimmy. Nakikita ko to na napakahiwaga, napakahiwaga. Kasi imagine po natin, sige, kumbaga parang palalimin po natin yung ating kaisipan ngayong gabi. Ano ba tawag din? Mag-visualize po tayo sa ating isipan. Nang una, ang kadyusan lang ang nag-i-exist, tama po ba? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Tapos, kung ating isipin, parang bigla na lang pumasok sa kanilang isipan na let us create man in our own image. So parang anong purpose? Para lang ba may masabi silang nakapag-create kami. 'Di ba po, parang kung titingnan natin ano yung malalim na purpose ng Panginoon Diyos ng kadyusan kung bakit create niya ang bawat isa sa atin, ang sanglibutan itself. Parang yun po yung para sa akin is napakahiwagang bagay na ginawa ng kadyusan na create nila tayo for what? For what purpose? Para lang ba yun nga, para lang mapatunayan na sila ay makapangyarihan o may kakayanan na lumikha o gumawa ng bagay out of nothing. Pero mga kapatid, may mga natuwa ako dun, Pastor, sa mensahe ni Pastor David Ashrek. Talagang medyo paborito ko yan si Pastor David Ashrek. Alam niyo po ang sabi niya, kung bakit tayo create ng ating Panginoon Diyos, hindi dahil sa kung anong dahilan, kundi gusto nilang maiparanas o gusto nilang gusto nilang i-multiply yung pag-ibig na meron sa kanila. Ano po, yung pag-ibig na meron between sa kadyusan, yung Diyos Ama, mahal ang anak, ang anak, mahal ang Banal Espiritu, ang Banal Espiritu, gumagalang. Yung parang yung relationship nilang tatlo ay ganun kaganda na nung sila nag-create ng tao, yun mismo yung gusto nilang makita. Yung kumbaga, kaya nga sabi dito mga kapatid sa ating mga pinag-aralan, gustong-gusto ng Diyos na makipagrelasyon sa atin. Imagine mga kapatid, ginawa niya tayo upang tayo ay maging karelasyon. So parang so much privilege mga kapatid na talagang ganun na lang kahiwaga yung pagkakalika sa atin. Yes. We are created with purpose. Amen. Oo, ayan. Tama yung mga kapatid. Kaya napakahiwaga talaga, no? Nilalang niya tayo. Isa pala doon, Brother Jimmy, tama yung sinabi mo, to be His partner. Di ba? And He's the one who initiated that intimate partnership with us. Okay? Ito may mga comments na Sister Tess. Ako po ay naniniwala na ang podcast natin ay plano ng Panginoon sa ating church. Amen. Alright. Si Brother Jonathan, tama po, lifestyle kasama na ngayon gabi, di naliliban sa pag-aaral ng Stewardship Podcast. Amen. Amen. Si Brother Jonathan naman po, Pastor, talagang napaka-active sa mga ganito eh. Oo nga eh. Minsan, kahit mapa-God first morning. Oo. Makakasama rin natin si Brother Jonathan dito. I-invite natin siya sa ating podcast. Amen. Okay. At sabi nga ni Sister Tess, malaking lugi pag di po tayo makipag-partner sa Diyos.
Mm. Tama po mga kapatid at magalaking kalugihan 'yun sa atin. No? Kasi biro mo wala naman tayong puhunan eh. Opo. Pero ang Diyos Sa ang kanila. binigay niya buhay niya, yung kanyang nature, no? Tayo tatanggap lang bilang kanyang partner. Biro niyo wala tayong puhunan tapos makipag-partner sa atin. Siguro napaka-bless na natin Brother Jimmy kapag yung isang businessman makipag-partner sa atin pero wala naman tayong puhunan. Yes po, No? mahirap 'yan. Walang Oo. magtitiwala. Pero ang Panginoon, iba yung kanyang pamamaraan. Okay? Iba yung kanyang pamamaraan. Kaya ulitin natin mga kapatid, saan nag-uumpisa ang stewardship? Tandaan natin, ang stewardship ay nag-uumpisa sa Panginoon, kung sino siya, yan, kung sino siya, at ano ang kanyang ginawa or Gagawin. ginagawa. Oo. Yan, bilang manlalalang, siya ang mismong nag-initiate ng isang napakalalim na pakipag-ugnayan sa tao. Okay? At doon ni-integrate yung pagiging Panginoon ni Kristo sa bawat area ng ating buhay. When we talk about every area of our life, not only the financial aspect, but whole, social, physical, and mental aspect, dapat si Jesus Christ ang Lord. Tama ba, Amen. Brother Jimmy? Kasi baka Yes, minsan, Pastor. Mm. Lord lang natin siya sa spiritual natin, but not Lord doon sa ating social. Opo. Di ba? Kaya So when, kaya Pastor, hindi talaga sabihin natin hindi talaga maganda tingnan na sa isang mananampalataya ay, ah, namimili lang tayo noong kung saan natin papapasukin ang Panginoon Diyos sa atin. tama, Kasi hindi lang 'yun basta nagiging desisyon natin, kundi 'yun ay talagang makikita ng mga tao sa atin. Nabanggit po ni Brother Jonathan last time na kapag yung ating mga kilos ay yung mga hindi mabuting kilos natin, talagang mapapansin ng mga taong nakapaligid, eh. So parang Mhm. parang nonsense yung ating pagiging spiritual, pero yung ating pamumuhay sa other aspect ng ating buhay ay hindi naman kasang-ayon doon sa Tama, spiritual tama. life nating ipinapamuhay. Yes. So Yes. Tama ka, Brother Jimmy. Kaya yun nga, ang payo sa atin, maging bahagi ng katiwalang ito, ay yung bawat area ng ating buhay ay naka-integrate yung lordship ng ating Panginoon. yes, Yan. amen. Para maging lifestyle talaga natin yung stewardship. Hmm, Kasi si Brother Jimmy, wala namang lifestyle na yung isang aspeto hindi mo pinamumuhay eh. opo. Parang parang pastor parang nag-e-exercise ka, halimbawa bodybuilder ka. Ang Mm. ine-exercise mo lang ay yung kanan mo, Ayun hindi ba nga eh. pero Hindi yung balance. kaliwa hindi mo pinapalaki. Ano kaya itsura nun pastor parang parang may sakit lang ang nangyari So Kaya, parang kumbaga siguro talagang balance talagang balance. balance. Oo. Ayan. Okey. Okay, happy watching to Mrs. Fofwe. Aba, Nanonood siya. wala si Mrs. Pop. Okay, nandun sila sa Okey. kabilang ano. Alright, so punta tayo sa second slide. So, tandaan natin mga kapatid itong point na to, kasi nasa stewardship foundations tayo, no? Kaya Mm, titingnan natin ng very foundations of the stewardship, where stewardship begins. Always remember that it begins with whom? With God. hmm, Okay? Sunod. Ano pa? This stewardship is broad lifestyle philosophy, providing the foundation for all of the Christian life and ministry. Pag sinabing for all, Brother Jimmy, it mm, encompasses all. Yung whole aspect ng ating buhay, yung pag sinabing Christian life, buong aspeto yan. Maging hmm, sa lahat ng mga ministry sa church, opo. dapat ay nakapaloob ang tinatawag na stewardship. Kasi broad nga siya. Oh. This Hmm, stewardship is a broad lifestyle philosophy. Bakit? Because it providing the foundation for all the Christian life and ministry. Okay? Yun yung mm. sinasabi dito. Okay? So, yun mga kapatid. Meron kang takeaway dito, Brother Jimmy? Yes, Pastor. Siguro since na pinag-usapan po natin is foundation dito, nabanggit po dito yung word na philosophy, ano po. Mhm. Kaya naghanap ako ng mga sources na pwedeng magbigay sa atin ng idea. Ano ba yung philosophy of Christian life and ministry? Ang sabi po dun ay, ito daw po yung magiging framework natin. Kumbaga siguro sa bahay, ito yung magiging pundasyon natin, mga kapatid. Tama. At ito yung mag-guide sa atin, sa bawat isa sa atin na mga ka-steward ngayong gabi, na kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo magsiserve sa ating Panginoon Diyos, at kung paano natin i-reflect yung character, Christ-like character sa sanglibutan.
At yun po ay alam natin na hindi siya basta-basta hindi siya basta-basta madaling gawin. Mhm. Pero ang sabi po dito, since na ang pinag-usapan is pundasyon at kung saan tayo mag-uumpisa, sa palagay ko mga kapatid, kapag ito ay sinunod po natin, yung philosophy of Christian life and ministry, ay, di ba Pastor, once na you started, nung Sabado po, nagpalaro kami, kasi may social night dito Pastor sa Linawan. Alam niyo po yung mga kapatid, yung Dr. Kwak Kwak. Siguro alam natin lahat yung mga kapatid, no? Ang alam ko po doon sa palaro na yon ay kailangan mong umpisahan yung ng tama, yung pagkakabit-kabit ng mga kamay. Alam ko Pastor, parang may pattern yun eh. So parang kailangan natin mga kapatid na umpisahan na yung paghawak ng kamay sa bawat member noong bilog na yun ay kailangan may pattern eh. Kasi kapag hindi niyo po naumpisahan yun ng tama, hindi niyo talaga masosolve yung problema. Ano po? So parang ganito rin po sa ating pinag-aralan mga kapatid na kapag naunawa natin yung malalim na pundasyon ng pagiging katiwala, hindi tayo magkakamali. Sa palagay niyo, tama po ba so yan? Tama yun. Hindi tayo magkakamali sa ating mga ginagawa kasi alam natin yung pundasyon ng ating sinusunod at hindi kung ano yung ating nasa isipan lamang na tamang gawin. Kaya talaga napakahalaga na maunawaan natin kung saan ba nag-umpisa yung stewardship, po. At alam natin yun ay sa ating Panginoon Diyos. Tama, Brother Jimmy. Kaya, kapag naumpisahan ng tama, ma-apply mong tama. Yes, okay? Pastor. Pero pag naumpisa kang mali, magiging mali na lahat. Parang ano yan eh. Parang yung sa karera, mayroong isang magaling na runner, Brother Jimmy. And then, magaling siya, mahusay siya. Pero kasi diba sa Olympic, kapag hindi pa pumuputok yung ano yun, yung signal, dapat ay hindi ka tatakbo muna. Pero pag tumakbo ka nang hindi pa pumuputok, disqualify ka. Ang nangyari sa runner na ito, hindi pa pumuputok, tumakbo na siya. Na-disqualify siya. Ibig sabihin, mali yung kanyang umpisa, naging mali na lahat. Ganun tayo sa sports. Oh yes. Kaya tama ka Brother Jimmy. Kapag pinag-aralan natin ang foundation na ito, itinatama yung ating mindset, itinatama yung principle natin, and then magiging maayos at maganda ang pamamaraan natin ng pag-a-apply ng pagiging katiwala ng ating Panginoon. Yan. Kaya yun mga kapatid. Ito po parang may parang may sample akong nakita dito mga kapatid. Sige. Na kapag talaga naunawa natin yung malalim na reason ng pagiging katiwala, talagang bibigyan tayo ng inspirasyon ng Panginoon o kaliwanagan sa kung ano dapat talaga yung ginagawa ng isang tao. Halimbawa po, sana hindi po ito nangyayari sa loob ng ating iglesia na po. Sana hindi ito kaisipan ng ating mga kapatiran na ang pagiging Adventist lamang ay matatapos sa loob ng ating iglesia. Matatapos lamang yung ating pag-serve sa loob ng iglesia. Kasi alam naman natin, yes, every Sabbath, every Wednesday and Friday tayo po ay nasa loob ng ating iglesia. Pero mga kapatid, bago pa man natin maisip na tayo ay nakapag-serve na sa loob ng iglesia, ay bigla namang tayong bibigyan ng isang idea. Actually hindi ito binibigyan idea, kundi ito talaga yung ating gagawin, na hindi lang matatapos yung ating pag-serve sa loob ng iglesia, kundi ang totoong pag-serve na hinikayat sa ating Panginoon Diyos ay yung Great Commission. So, mga kapatid, kumbaga parang alam natin na may Great Commission. Alam natin na may Great Commission. Alam natin na meron tayong mga talent. Alam natin na meron tayong time. Pero yung pagtingin po natin doon sa ating time, sa ating talent, at sa ating Great Commission ay hindi ganun ka-emphasize doon sa mga bagay na ating napaprioritize. Ibig sabihin mga kapatid, halimbawa, yun nga po, mas na-prioritize natin yung financial when it comes to stewardship, pero yung ating physical, yung ating time and treasure, yung ating time and talent, hindi natin binibigyan ng time. Napapansin natin, nabibigyan natin ng maraming time yung pagsamba, pagpapalakasan sa loob ng iglesia. Pero hindi ko po alam kung paano titinan, pero parang nadideprive naman yung ating gawain sa labas na dapat yun ay ating gawin. So parang
kumbaga mga kapatid, kumbaga ay sa patuloy nating pag-aaral ng stewardship na to, ay mas mabibigyan na natin ngayon at mas nababalance na natin. Ano nga ba talaga yung yung dapat nating kasangkutan? Or ano ba dapat yung dapat nating pahalagan? Nagigets niyo mga kapatid? Parang yun po yung aking nakita dito na nagbabalance, nagbabalance yung lahat ng bagay. Tama Brother Jimmy. Kaya wala dapat walang hindi dapat naisusuko sa ating Panginoon. Every area of our life ay dapat nakapailalim no sa prinsipyo at kalooban ng ating Panginoon, sapagkat yan ay bahagi ng pagiging katiwala ng ating Panginoon. You can't be a steward of God kung hindi mo lahat isusuko sa Kanya. Okay? Yan, thank you. Sunod, okay. So sabi dito, Brother Jimmy, there are numbers of key points which help us understand this partnership. Ayan. Ididire-diretso ko na, Brother Jimmy, no? Una, God is creator. Isa yan. Incomparable, transcendent, and creative. He is our provider. So, ano daw sabi dito? There are numbers of key points which help us understand this partnership. Makikita natin yung mas maunawaan natin dito yung partnership. Una, ang Diyos bilang manlalalang. Ikalawa, God is sovereign, free and autonomous. Walang kumukontrol sa Kanya. Okay? Free and autonomous. God is Savior. All of the Godhead is involved in our salvation. And then, God is love. Every act originates from and is based in love. And yung sunod, mga kapatid, sabi diyan, God is the owner. Okay? God is the owner. God is personal, intimate with us, and sanctifying us. Okay? So nakita natin mga kapatid, itong mga key points na ito, na mas maunawaan natin itong partnership na ito. Na yung nakikipag-partner sa atin at nag-i-initiate ng partnership na ito is above all no other than ang ating tagapagligtas, ang Diyos, no? Na walang kapantay. Okay? At sino tayo para tumanggi? Unless may iba tayong priority. Brother Jimmy, di ba? May iba tayong gustong tanggapin sa ating buhay. Yan, oo, tama. Pero biro mo, Brother Jimmy, no? Mag-reflect tayo ng konti dito sa mga na isa-isa natin. Parang ito sa kamay natin. Ito tayo, ito yung Diyos. Ito tayo. Ibig sabihin, what makes God initiate or want us to be His partner? No? What make Him decide para tayo gawin niyang manager? At sabi rito nga, Brother Jimmy, balikan natin, because God is love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa akin, Brother Jimmy, is na-negotiable yung, na-negotiable yung character na yon. Hindi mo pwedeng question kapag ginawa ng tao na ginawa niya to dahil sa pag-ibig. Wala na tayong, kumbaga, parang, alam mo, Brother Jimmy, parang, ano pa ba itatanong doon? Parang wala na di ba? Parang, that's the greatest things na pwedeng gawin ng tao na hindi ginawa niya lahat dahil sa pag-ibig. How much more yung Panginoon? Okay. Pastor, napansin ko po dito mga kapatid na yung pong mga sinabi dito, yung mga binanggit dito, kung ating pong babalikan yung unang slide natin kanina, sabi po dito, stewardship begins with God, with who He is. Ito mga kapatid yun Who He is, ito po yung God is creator, God is love, God is personal, God is sovereign. Kumbaga, pag ito po yung naunawaan natin, at siguro Pastor, medyo siguro talagang i-highlight natin itong mga ito po kasi unang-una, stewardship is not all about it's not about us, it's about God, Kaya alam niyo mga kapatid, doon pa lang sa God is creator. Again, bumabalik na naman sa akin yung aking nabanggit kanina mga kapatid na anong reason bakit ako nilikha ng Panginoon Diyos, para saan? Para lang ba para lang ba maging parang laruan sa ng mga kadyusan? Hindi po mga kapatid yung buhay na aking naranasan ngayon, na bagaman nagkakasakit, bagaman nahihirapan, bagaman ang daming problema,
Pero yung buhay mismo, eto, hindi ko po alam kung naitanong niyo na sa sarili niyo mga kapatid, bakit nga ba ako nabubuhay? Bakit nga ba ako nakakapag-isip? Bakit nga ba ako nag-e-exist? Bakit nga ba nakikita ko yung ganitong kulay, yung may black, may green, may na hindi po ba kayo nababaliw mga kapatid sa pag-iisip sa mga ganyang bagay na papaano ako na-create? Ibig sabihin, doon pa lang hiwaga ng mga kapatid eh, na when God is creator, ito pa pastor yung nakakatuwa. Ang pagkakakalika sa mga tao ay hindi basta-basta. Kumbaga, each of God's creation ay nagkakalakip-lakip at nagkakatulong-tulungan. At yun po yung, of course, yun yung hindi mapaliwanag ng mga evolutionist, mga kapatid. Na tayo ay nag-exist lang out of nothing, and then nag-evolution lang throughout time. So hindi mga kapatid eh. Kumbaga, papaano mo papaliwanag na yung damo ay nabubuhay doon sa sanga ng kahoy? Mga kapatid, bakit siya nabubuhay doon? At bakit yung mga mangga, pwede naman silang yung kanilang sino po dito ang nakakita ng manggahan? Basta nakita ka na siguro manggahan, ano? Ano po yung napansin niyo sa ilalim ng mga manggahan, mga kapatid? Ito po yung napansin ko. Wala naman nagkakat noong mga ilalim ng manggahan, pero pantay-pantay po sila. Ano po? Bakit kaya ganun? Medyo malalim pa pagpapaliwanag pa mga kapatid. Pero again mga kapatid, there is a great designer sa pagkakalikha sa atin. And dun pa lang, kung isipin po natin na merong isang designer na naglikha ng buong sanglibutan na ang lahat ng nilikha ay nagkakalakip-lakip, dun pa lang pastor, parang mahiya na tayo sa Panginoon na mag-worry. Katulad po ng ating napag-aralan last time, nag-worry tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin na-handle na. Pero mga kapatid, ang Diyos ay the next one is ang Diyos ay sovereign. Okay? Pag sabi sovereign ay hindi nababawasan ang kanyang pagka-Diyos kapag tayo ay nagkakaroon ng problema. Ano po? Kapag tayo dumarating sa krisis, sa mga kakulangan sa financial o pagkakasakit, ang Diyos ay hindi nagbabago. Diyos pa rin siya kahit tayo ay nasa bingit na ng kamatayan. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Kapag tayo nasa bingit na ng kamatayan, hindi siya nagiging masama sa atin. Diyos pa rin siya, and He's still sovereign over our body. So, mga kapatid, kapag naunawaan po natin to, ay talagang igagalang natin ang lubos ng ating Panginoon Diyos. Kasi alam natin na meron siyang kapangyarihan na kontrolin ang lahat ng bagay, even yung mga circumstances natin sa buhay na hindi natin naaasahan, na yun pala ay may mga dahilan na hinayaan ng Diyos para sa mas ikabubuti natin. So parang, basta ang lalim eh. Hindi ko masyadong ma-explain lahat, pero yung word na nagkakalakip-lakip, mga kapatid. At kaya nga sabi doon, stewardship begins with God. Kapag naunawa natin yung stewardship begins with God, alam na natin na everything is under control, under His hand. Ayun po, yun. Ayan, medyo parang yung aking isip pastor ngayon ay parang ang bilis tumakbo. Ang daming mga points na naisip kaya hindi ko maano. Pero yun mga kapatid, ganoon ang Panginoon Diyos, napakahiwaga and mysterious sa kanyang Amen. Salamat Brother Jimmy. Yan, so dito nga sabi nga ni Brother Jimmy, kanina it begins with God. Ngayon nakita natin who is He? Sino ba siya? Okay, ngayon nakita natin that He is a creator. God is sovereign, yan. Nabanggit din ni Brother Jimmy kanina, God is Savior, tagapagligtas natin mga kapatid. God is love, God is honor, God is the owner, and then God is personal. Ay mga kapatid, dito pa lang ay kumbaga wala tayong kalugihan na maging partner natin ng ating Panginoon dito. And the good thing is He's the one who's taking the initiative. Kahit alam niya na may possibility na itong anak kong to ay hindi maging mabuting katiwala or maging mabuting katiwala, but He's taking the risk. Why? Kasi mahal na mahal niya tayo. Yan ang ating Panginoon. God is love. Kaya sabi nga ni Brother Jonathan, basahin natin.
Accountable tayo pag di natin ginagampanan ng tapat ang mga iniatas sa atin tungkulin. Tama yun mga kapatid. Kasi una, pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Okay? Salamat po Brother Jonathan. At kay Brother Glenn, kay Tano, ayan, sa ating teacher. Good evening. Okay? So, punta tayo sa sunod na slide. Sabi dito, foundational principle. The creation story provides the context for stewardship beginning. Ano yung context? Dito yung sa story, makikita natin yung 4 na foundational principle that define the core of biblical stewardship. Ano-ano kaya yon? Una, shared image. Ano to shared image na to? Shared image reflect the reality that God created who? Humanity in His own image, and that through the ministry of the Holy Spirit, He restores us to that image by imparting His character or nature. So makikita natin dito, Brother Jimmy, yung sa mga yung foundational principle, okay, ng stewardship. Upang mas maunawaan natin itong biblical stewardship, is one of them ay yung shared image, that we are all created in the image of God. Okay? Na nilalang tayo sa likas ng ating Panginoon. Nilalang tayo sa kanyang wangis, no? At bagamat tayo nagkasala ay andun yung ministry ng Holy Spirit to restore us doon sa image ng ating Panginoon at ma-develop yung character ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Sunod, shared intimacy. Shared intimacy began with God's creations of Adam and Eve. By shaping Adam and Eve with His own hands, giving them life by His own breath, God created humanity in and for intimacy with Him. God intended that humanity should continue to live out His relationship. Okay, so yung shared intimacy, yan yung relationship na siya mismo nag-initiate na kumbaga nag-umpisa ito doon kay Adan at Eva, mga kapatid. Okay? Sabi dito, by shaping Adam and Eve with His own hands and giving them life by His own breath, God created humanity in and for intimacy with Him. Talagang relationship ito, mga kapatid. At ang gusto ng Panginoon ay tayo bilang mga tao ipagpatuloy natin na mamuhay doon sa relationship na yon na mismong in-establish ng ating Panginoon. Ano pa? Ngunit, nung dumating yung kasalanan, na-shatter itong intimacy na to. Ngunit, nag-take pa rin ng initiative ang Panginoon to restore that intimacy. How? When Jesus Christ came to this earth, okay, and dwelt among us, yan, in union with Christ, humanity once again finds that intimacy of a personal relationship with God. Ni-restore ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus nung namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? Ano pa? Shared governance. Shared governance began at the creation when God appointed Adam and Eve as a ruler over this world. They were to function as His representative, managing His affair on earth. This shared governance is restored when we accept Christ as our Savior and accept the reality that in Him we are raised to sit with Him on His throne in the heavenly place. Then as Christian, we again enter into the wonder of acting as God's agent over His affair on earth in full partnership of shared governance as Christ reign as Lord of the human heart. Okay? Dito sa shared governance, dito pumapasok, Brother Jimmy, yung pagiging katiwala natin. At mangyayari yon, sabi rito, kapag na-restore at tinanggap natin si Jesus Christ as our Savior. So, ibig sabihin, we cannot be a steward or we can't have that shared governance unless magkaroon tayo ng relationship kanino? Sa Diyos, sa kay Kristo, at tanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay upang tayo kanyang pagkatiwalaan ng mga bagay na kanyang pag-aari. One of them is yung ating sarili. Ano naman to shared dependence? Shared dependence or independence is the realization and implementation of an approach to life and ministry that acknowledge that God created each individual to be part of greater whole. Ayan. So, tandaan natin mga kapatid, tayo ginagawang, kumbaga, agent ng ating Panginoon sa mundong ito, and vice versa, we can't be an agent or we can't exist unless andyan ang ating Panginoon. Shared dependence, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay umaasa rin sa atin bilang kanyang mga katiwala. Nagampanin natin yung ating mga misyon
na tayo as an individual ay bahagi tayo ng greater whole, no? Hindi lang sabi nga ni Brother Jimmy, hindi lang tayo basta nilalang. Kung bakit niya tayo nilalang, meron tayong malaking bahagi na inaasahan ng Panginoon kanino? Sa bawat isa sa atin. Yun ang ating tatandaan mga kapatid. We have the responsibility. May commission tayo. Great commissions na ibinigay ang ating Panginoon. Meron tayong mission, meron tayong responsibility, meron tayong ministries na nais na dalhin ng Panginoon sa mundong ito sa pamamagitan natin. Brother Jimmy, may gusto kang i-share dito? Ay, tuloy ko muna, no? Tapos mag-comment tayo rito. The church is the body of Christ, and as such, members are dependent upon and accountable to God and to each other. Only in this context, this interdependence, can the church truly function as a body and each believer grow to his or her fullness in Christ. So, kailan ka lang lalago? Kailan tayo lalago? Kapag tayo ay naging dependent sa ating Panginoon. Okay? Yan. The church is the body of Christ, and as such, members are dapat dependent upon and accountable to God and to each other. Kasi sa context na yan, ng interdependence, lalago tayo mga kapatid kay Kristo. Okay, Brother Jimmy, baka may gusto kang i-share patungkol dito? Yes, Pastor. Siguro, iisa-isahin po ba natin ito? Pero, ano naman po, mga kapatid, naunawaan din naman natin yung mga sinabi dito. Actually, sabi nga po ni Pastor kanina mag-start tayo ay karamihan sa ating mga nababanggit ngayong gabi ay nadaanan natin last time. Katulad itong shared image na saan po ba tayo nilikha ng Panginoon Diyos? Sang-ayon sa wangis. Sang-ayon sa kanyang wangis. Kung kaya't, since na tayo nilikha niya sang-ayon sa kanyang wangis, kaninong wangis yung ating ipapamuhay. Parang ganoon po. Parang yun yung practical purpose na tinatawag natin last time na kung saan ka ginawa, kung ano yung pinagkulob sa iyo ng Panginoon Diyos, yun ang gagamitin mo. Doon ka magiging katiwala. Kung tayo binigyan ng 5 talento, 3 talento, o 10 talento, doon tayo maging katiwala. Kung tayo binigyan ng 1 talento, doon tayo maging katiwala. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos ay yung practical ng pagkakalika sa atin, ng practical na pagpapala sa atin, doon daw po tayo tinatawagan na maging mabuting katiwala. Hindi natin kailangan maghangad ng napakaraming biyaya para makapag-start tayo na maging mabuting katiwala. Kundi doon sa mga maliit na bagay o malaki na binigay ng Panginoon Diyos, ay doon tayo magiging katiwala. So, yung shared images, Pastor, sino ba naman dito ang hindi matutuwa na biruin po natin, kamukha po natin ang ating Panginoon Diyos? Tama po ba? Okay. So, ang sabi po ni David sa kanyang mga salmo ay we are created, we are wonderfully, fearfully made. Ibig sabihin mga kapatid ay hindi lang tayo basta ginawang ng basta-basta. Okay, naalala ko Pastor yung mga biroan ng mga ng mga Pinoy na ang Diyos daw ay nagluto ng tao. Yung mapuputi daw ay kulang sa luto, yung maitim daw ay nasobrahan naman, at yung mga Pinoy daw ang sakto lang. Anyway mga kapatid, again, pag pinag-usapan niyo yung racial discrimination ay wala, sabi dun sa awit ay mahal ni Jesus tayong mga bata. Ayun. Maitim na maputi ay ibig sabihin ang Diyos ay walang itinatangi. Ibig sabihin mga kapatid, ano man yung ating perspective o pananaw sa ating pagkatao ay ang pinakamalalim na pwede nating paghugutan ng ating kasiyahan ay yun ay dahil tayo nilikha ng ating Panginoon Diyos sa kanyang wangis. I think Pastor, that's enough That's enough na maipagmalaki mo sa iyong sarili, na ikaw ay maging confident sa iyong sarili, na kapag nabasa mo ang verse na yon, nasa Genesis 1:26-27, kapag nabasa mo yung verse na yon, talagang very comforting, ibig sabihin ay nakakatuwa na ginawa tayo ng Diyos sa kanyang wangis. Pastor? Amen. Pastor, kayo po ba ay satisfied sa pagkagawa sa inyo? Ayun naman. Siyempre. Satisfied. And everyone. Yes, amen, amen. Yeah. Ayan. So, ngayon mga kapatid, nakita natin, yung
nakilala natin, begins with God. Nakilala natin ang ating Panginoon, kumbaga nakita natin yung kanyang pagiging Diyos, yung kanina inisa-isa natin. And then narito yung kumbaga, yung partnership, Brother Jimmy. Yung mga shared na ito, shared dependence, ngayon. Ngayon makikita natin ano naman yung posisyon natin dito bilang tao. Okay? Andito na kumbaga ito, Brother Jimmy, ito yung gitna eh. Parang yung shared dependence, ano pa to? Shared governance, shared intimacy, shared image. Dependence. Ito yung kumbaga gitna. Ito ang Diyos, ito ang tao, ito yon yung shared na yan. Okay? Apo. Pinakita yung kasakdalan ng ating Panginoon. Ngayon, ano naman tayo bilang partner niya? Alright? Ano naman tayo bilang partner ng ating Panginoon? Kaya pag-usapan natin yung humanity's position. Ano ba tayo mga kapatid? Yan. Sabi diyan, created in the image of God, Adam and Eve sinned, changing the future of human race. God then intervened, redeeming the human race. Redemption, however, did more than merely restore humanity. Because the plan of salvation, we have a new relationship with God. So, yung ginawa ng Panginoon doon sa cross, kasi nagkasala ang tao, so tayo iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa cross, mga kapatid. And the very intentions of that cross is not only to save us, not only to restore the humanity, kundi magkaroon ng bagong relasyon sa ating Panginoon, no? So still it's a relationship that matters no? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Siya nag-take ng initiative that He even gave His life on the cross para ma-restore not only our salvation but our relationship with God. Okay? So ito 'yon. Para maunawaan natin, ito 'yun mga kapatid. Yung mga key points na 'yan. Okay? Na makakapagbigay ng impact sa ating pag-iisip patungkol po sa stewardship. Una, ito. Kanina, ano yung Diyos? Di ba? Sovereign. Ano pa ba siya? Love. Is love. Is love. Oo, creator. Pero yung kanyang magiging partner, ito, Brother Jimmy. We are born with fallen nature. That means we have the tendency to do evil. Thus, we begin life in condition of alienation from God. We are lost in sin with no hope of our own. Yan ang ating condition, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa iyo, Brother Jimmy, kanina, kung ako'y businessman at makipag-partner ako, magkakaroon kami ng shared interest, dapat kilalanin ko yung aking magiging, anong tawag doon? Partner. Owner. Kung siya ba ay may kakayahan, kung siya ba ay merong puhunang malaki, di ba? Pero ang Panginoon hindi Kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, ang Diyos ito perfect. Creator. Tapos ang kanyang magiging ano po dito ay tayo, we are born with fallen sinful nature. Kaya kung titingnan natin, ang ating kondisyon ay napakalayo sa ating Panginoon. Tayo ay lost with no hope of our own, mga kapatid. Ngunit, tayo iniligtas ng ating Panginoon. Provided free and complete salvation to us as a gift of grace accept by faith. We are redeemed from slavery to sin and bondage to sin. Okay? And the bondage to sin is broken. Okay? So, anong ginawa ng Panginoon? Tayo kanyang niligtas. And then, after niya tayong niligtas, ito na Brother Jimmy. We are adopted into the family of God and become what? A joint heirs with Jesus Christ. May bago na tayong identity. We have a new identity based on our relationship with Jesus Christ. We are one in God. Biro mo yung Brother Jimmy, ang Panginoon nag-take ng initiative para tayo ay maging karapat-dapat na maging partner ng ating Panginoon bilang katiwala. Nasa kasalanan tayo, iniligtas tayo, ngayon naging bahagi pa tayo ng family.
At joint ears, ano yan? With Ah, Jesus. ano ba yung ears sa Tagalog, Brother Jimmy? Tagapagmana. Yes, Tagapagmana, tagapagmana. Pastor. Sino ako para gawin ng Panginoon yun sa akin, mga kapatid? Sino ba ako para gawin ng Panginoon yun sa akin? Kung titingnan sa buong planeta, Brother Jimmy, ang mundo nga dati hindi pa makita sa katuldok compare sa vastness ng nilalang ng ating Panginoon. How much more ako na nandun nakatira sa mundo? Tapos magiging tagapagmana nakasama ni Jesus Christ na ibinilang sa pamilya ng ating Panginoon na ako bilang may sinful nature, I was adopted into the family of God, being redeemed by the blood of God, mga kapatid, para maging kanyang partner, maging kanyang katiwala sa mundong ito. Hindi ko lubos maisip, Brother Jimmy. Kulang ang aking, anong tawag dito? Kulang ang aking kakayahang unawain ang lawak at Tama, Pastor. ang ano ng ating Panginoon nung kanyang ewan ko talaga, Brother Jimmy. Ay wala akong salitang mai-compare sa kadakilaan ng Diyos talaga, grabe. Yes. Ay nako. Totoo yun, Pastor. Totoo yun. Sa ating mga binasa, Pastor, sa ating mga nabanggit kanina, ang napansin ko talaga dito, gusto ko mga kapatid pagtuunan ng pansin yung isa pa ng point dito na God is personal. Ayan, sabi nga po ni Pastor, wala siyang hindi niya malirip, hindi niya malirip. Hindi namin malirip kung ano yung kabuuan ng ginawa ng Diyos para sa atin. Nabasa natin, napakinggan natin, pero parang kulang pa rin yung ating pagkaunawa, ano po. Tama. Kumbaga, ang sabi nga ni John, Pastor, sa yung last chapter ng John, kung isasaysay ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon Kristo, ay walang sapat na silid na paglalagyan para maitala ito. So mga kapatid, siguro nga nakikita natin yung parang tip of the iceberg. Pero yung ilalim ay parang i-apply natin sa kabutihan natin ng ating Panginoon Diyos na hindi malirip, kumbaga ang hirap hukayin ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Alam ko parang may verse na ganun, Master, na about sa ganung bagay. Pero mga kapatid, ang gusto ko po dito is yung personal. God is personal. Bakit po? When God created the fish, the waters, the land, the sun, moon, and stars, sinabi lang po niya, di ba po? Naalala po natin yun. Binanggit lang ng Panginoon, let there be light, and there was light. Parang ganun hanggang sa lalangin niya yung mga hayop, ganun. Pero kakaiba yung pagkalalang sa atin, mga kapatid. Biruin niyo, mga kapatid, hindi niya sinabing let there be man, let there be Adam. Okay. Hindi niya sinabing ganun, kundi siya mismo yung gumawa sa atin, mga kapatid. At hindi lang basta ginawa, kundi hininghan pa. Kaya nga po yung isang pastor, ang sabi niya ay, alam niyo ba kung sino yung unang nakita ng tao or ni Adan nung siya ay nabuhay? Ang sabi po doon ay, walang iba kundi ang mukha ng ating Panginoong Diyos. Napansin niyo, kapatid, kasi he breathed life doon sa nostril ni Adam. So ibig sabihin, nung nabuhay si Adam, unang-unang makita na mukha ni Adam ay yung mukha ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga, very intimate. Ibig sabihin, God wants a closer relationship with us. Okay? So, ganun na lang nakakatuwa, nakaka-inspire ang ginawa nating Panginoon Diyos sa pagkalika sa bawat isa sa atin na gusto niyang maging personal. And nakita ko din, mga kapatid, na seryoso ang Panginoon Diyos. Seryoso ang Diyos kapag siya ay nakikipag-transact sa atin. So mga kapatid, ano naman po yung sa atin? Tayo po ba ay kumbaga, sige, magsasamba ako dahil may part ako, o kaya naman dahil sige na nga ma, sisimba na ako kasi pinipilit mo ako eh. Mga kapatid, kumbaga, ano naman yung sa atin? Kumbaga parang nakakahiya sa Panginoon Diyos na ipinagkaloob niya ng lahat tapos ganun lang yung response natin sa Kanya na parang napilitan lang or half-hearted, mga kapatid. So, in terms of pagiging sa katiwala naman,
ay ano naman yung ating magiging response sa kanya. Naalala niyo mga kapatid yung isang slide natin last time, sabi doon ay all of me in response to all of God. So, hindi man natin matumbasan ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, pero ano po ba yung hiningi sa atin ng Panginoon Diyos? Yung po bang wala sa atin o yung kung ano yung meron sa atin? Kaya Amen. natututunan natin mga kapatid na ipagkulob natin kung ano yung nasa atin na ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa atin. Ayan. Amen. Okay, yan. Kaya mga kapatid, now we have a new identity based on what? Our relationship with Jesus Christ. We are now one in God. And who's the one who took the initiative? It's Him. Hindi tayo. It's always God, mga kapatid. Kaya anong nangyari? Na-restore yung friendship na yon, mga kapatid. Okay? Where sin had created enmity with God, Jesus has restored us to friendship, the deepest form of intimacy. Yan po ang nagawa at resulta sa atin mga kapatid. And then we are raised to sit with Christ on throne. His victory over sin becomes ours when we accept Him. As Christian, we begin our daily life from the very throne of God with all the power and resources of that throne available to help us. Ganyan mga kapatid yung ginawa ng ating Panginoon, no? Kaya sabi dito, as Christian steward, we are disciples, intimate companion of the Kings of Kings. We follow Him and integrate Him into every area of our life. Ang ganda, Brother Jimmy, dinisciple talaga tayo ng ating Panginoon. At yung mga kakulangan natin, siya ang nagpuno. No? Yung aking kasalanan, kinuvera niya ng kanyang kaluwalhatian. Ngayon, wala akong pamilya sa mundong ito kasi ako'y makasalanan, but God adopted me into His family at nagkaroon ako ng bagong identity. We are no longer slaves to sin, but we are slaves to Christ, mga kapatid. At napakalalim ng relationship na yun, mga kapatid ko. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Kung i-compare nyo sa covenant relationship, mga kapatid, sabi nga ni Sister Tess kanina, talagang parang malaking kalugihan. Ngunit ang ginawa ng Panginoon, binago niya tayo. At kinakailangan magpatuloy tayo sa pagbabago na yun, mga kapatid. Tulong ng banal na spirito. Okay? So, ngayon, ayan, bago tayo magpatuloy, Brother Jimmy, basahin na natin ito ibang mga comment ng ating mga kapatid. Sige po. Yan, sabi dito, God desired to bring all people under His merciful rule. He desired that the earth should be filled with joy and peace. He created man for happiness and longs to fill human hearts with peace of heaven. He desired that families below shall be a symbol of the great family above. So dito pa lang, inuhubog na tayo, Brother Jimmy. Parang ang sinasabi ng ng quote na ito na shinare ni Sister Tess, since we are traveling, kumbaga, ang ating aim is to be in heaven, dapat habang nandito sa mundo, ay mamuhay na tayo ng isang pamumuhay na magiging fit tayo sa langit. Parang, alam niyo, Brother Jimmy, hindi naman tayo pupunta sa langit at doon tayo mag-adjust eh. I mean, dito pa lang sa lupa, practicein na natin maging mabuting katiwala. Dito pa lang sa lupa, maging mabuting katiwala na tayo kasi sa langit, yun ay yung pamumuhay natin, no? Mga katiwala ng ating Panginoon. Okay? Ayan. Parang Pastor, no? Yung buhay natin sa langit is the perfected life na ating dapat ipamuhay dito sa lupa na po. Tama. Oo. So kaya there's no room for a single sin o maliit man sin yan na hindi natin papansinin. Tama. Na isipin natin, siguro pwede na yun sa Panginoon. Hindi naman siguro papansinin ng Panginoon kasi hindi naman mahalaga sa Panginoon yung pera ko talaga. Ganun pa tayo. So sa palagi ko mga kapatid ay yung word na I surrender all, everything sa Panginoon Diyos. Yes, tama. Okay. Yan, at ang sunod na mga comment pa ay we should fully dependent sa ating Panginoon in all aspect of our life. Sabi din Sister Tess, a word
po sa ibang salin tayo ay nilikha ng Diyos na kakilakilabot. And ang Ayan. isip po natin as human beings limited, ang hirap po humanap ng word para explain ang love ng Panginoon sa atin. Totoo yun, Sister Tess. At yun po nagkukulang sa akin. How can I describe the love of God in me? Na dito sa ating mga napag-aralan, siya lahat ang gumawa para lang ako'y maging katiwala ng Panginoon. Biro mo yung Brother Jimmy. Pati yung mga yung image na yan, shared eh. Talagang kanya lahat galing, wala namang nanggaling sa akin. No, lahat may identities from him, mga kapatid. So, ano ngayon po ang focus? Sabi rito, too often, ayan, our past focus only been how to encourage people to give more tithes and offering. Kaya ito, Brother Jimmy, yan yung focus dati. I-encourage ang tao na magbigay pa kayo ng mga tithes. Sige, magbigay pa yun ng offerings. No, nalilimutan natin na ang very focus ng stewardship ay kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. And that is discipleship. That is relationship. Okay? Yun ang nalilimutan natin. Kasi kapag na-experience natin si Jesus Christ, everything will just follow. Tithe giving will follow. Offering, COP will just follow. Diba? So, sinasabi rito, too often, our past focus has only been how to encourage people to give more tithes and offering. Now, we have this steward shift. Our focus now is to encourage people to be God's disciple. All right? Our focus now is to make people a disciple of Jesus Christ. And dito yung mga pati sa 29. We do not wish to abandon the subject of tithes and offering. Hindi naman natin ina-abandon, Brother Jimmy. But we should explore them in a correct context, the stewardship lifestyle. Thus, stewardship must focus on what? Making disciples, not raising money. And it must be comprehensive ministry with broad focus. So, nakuha niyo mga kapatid. Doon sa unang bahagi ng ating pag-aaral, this is how God reaches us. Di ba? This is how God took the initiative for us to be His disciple. No? Ginawa niya lahat. Kumbaga, ininvest niya lahat sa atin, mga kapatid. Even His life para sa atin. Dapat ganun din ang ating gawin sa ating ministry. Hindi tayo nakafocus doon sa pag-raise ng money, but our focus is to raise disciples. Encourage people to be His disciples. No? Kung ano yung na-experience natin kay Jesus Christ sa kanilang salvific work sa atin, same thing din dapat ang iparamdam po natin sa mga tao, sa mga kapatid na ating nakakasalamuha. No, mga kapatid? So, nakita mo, Brother Jimmy, yung sabi nga ni Brother Jonathan, tithes and offering is the fruit of faithful steward. Okay? Tithes and offering will not make you a faithful steward. Because tithes and offering is the fruit. Bunga ito, mga kapatid. No? Bunga ng pagiging katiwala ng Panginoon. Alright. Tuloy pa natin, Brother Jimmy. Anong oras na ba? Mayroon pang may 1:30 po. Medyo maaga pa kaysa sa mga nakaraan. Pero, sige po. Brother Jimmy, baka may sasabihin ka. Opo. So mga kapatid, ano po kayo Again po, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pinakang pundasyon ng stewardship po. Sa ating pong mga slides na ating mga nabanggit kanina, pwede niyo pong balikan yon. At pwede pa kayo mag-comment ng malalim kasi kumbaga Pastor, ang ating goal ngayong gabi ay makilala kung saan nag-uumpisa yung stewardship in which sa ating Panginoon Diyos. Yes. And katulad po ng ating topic nung Sabado, kahapon po pala bakit matatanong natin bakit nagkakaroon ng pagbaba ng mga hindi lang sa iglesia ng Malo, hindi lang sa iglesia natin na naranasan po ito, kundi sa maraming iglesia natin sa area ay napapansin yung pagbaba ng kumbaga ng sabi nating attendance when it comes sa AY program po. Mga kapatid,
meron pong isang ako nakitang quote dati at alam ko na i-share ko na ito. Ang sabi po doon ay youth church youth do not leave our church because of boring program, because of lack of support of from the leadership. Pero pastor medyo mabigat yung reason talaga. Kasi ang pinakang reason daw po doon ay dahil wala silang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Totoo, pastor, hindi ko alam. Again, we don't want to judge our youth or our parents kung bakit hindi tayo nag-join sa mga AY program natin. Pero mga kapatid, again, kung ating iisipin lahat ng ating pananampalatayang ginagawa, it boils down doon sa idea na sino ba yung ating pinaglilingkuran. Ano po? Ito po, napaulit-ulit na dito yung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng pagsalba sa ating nung mula nung tayo nagkasala. Sabi po ni pastor, wala tayong ginawa eh. Wala tayong ginawa para doon sa salvation na yon. Ibig sabihin mga kapatid, ganoon kaseryoso ang ating Panginoon Diyos na kahit tayo lumalayo sa Kanya, siya pa rin yung pumipilit sa atin na makipagrelasyon ka sa akin. Please, parang ganun, parang nakikiusap ang Diyos na please come back to me. Bakit? Kasi ang whole idea ng ating pinag-usapan mga kapatid is God is love eh. Kapag pinabayaan niya tayo dun sa ating makasalanang anyo, nonsense po yung God is love, mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, nakita natin sa ating pag-aaral na ganun na lamang yung pagmamahal actually verse po ito mga kapatid, ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Ano po, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, okay, upang tayo maligtas. At hindi lang yun pastor isang act na nangyari lang nangyari na. Mga kapatid, hindi yung pagliligtas ng ating Panginoon Diyos, ito po yung kagandahan na yung pagliligtas ng Diyos ay hindi lang bagay na nangyari na, kundi ito ay patuloy na nangyayari. Ibig sabihin talaga, consistent ang ating Panginoon Diyos sa kanyang goal na maibalik tayo doon sa kanyang Christ-like character. So, kung sasabihin natin mga kapatid, kung siguro pwede niyo akong i-judge ngayon na bakit ibig mo ba sabihin Brother Jimmy, wala kaming pagmamahal kaya hindi kami bumabalik. Wala kaming pagmamahal sa Diyos kaya hindi kami bumabalik ng AY. Hindi ko alam mga kapatid ang sagot. Pero ang alam ko mga kapatid ay ang Diyos ay patuloy na umaabot lagi sa atin. Ang question na lang siguro, are we willing na iabot yung ating kamay at magpasakop sa Kanya? So, ayun pastor. Yun yung aking napansin dito mga kapatid na talagang very consistent sa ating topic na yung parang nakakahiya na sa Panginoon. Siya pala lahat ng yung inisip natin na tayo sumisimba, nagbibigay tayo ng mga tithes and offerings, tayo nagkakaloob ng ating mga service, nagtuturo tayo, nagsisermon tayo, at minsan at sasabihin natin, nagawa ko yung part ko. Mga kapatid, actually parang ang babaw nga lang ng ating nagawa compare sa ginawa nating Panginoon Diyos. So ngayong gabi nakita po natin na meron pa po pala tayong mas malalim na kailangan gawin when it comes sa pagtanggap ng ating sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos. Yes. Mas malalim kaysa sa mga natutunan natin na kailangan talaga nating ma-shift yung ating mga isipan. It's a challenge for me mga kapatid dahil na-realize ko to ngayon, and I hope I think this is the challenge inside our church po. Amen. Yan, thank you very much Brother Jimmy. Kaya mga kapatid, malaking responsibility ng church to kumbaga make disciples, no? Especially to our young people. Siguro kung ma-reach out natin sila at ma-disciple natin ating mga young people, they will not only the young people but everyone in the church and also yung ibang tao, they will little by little will fall in love with God. And everything will just follow, no? Kaya mga kapatid, yung discipleship dito, ang focus ng stewardship, sabi nga, must focus on making disciple. Alright? Kasama na dyan ang ating mga young people. Kasama na yung ating sarili, kasama na rin yung mga taong ating nakakasalamuha, mga kapatid.
Okay? Sapagkat yan yung, kumbaga, sabi nga, it must be a comprehensive ministry with what? Broad focus. Hindi lang doon sa isang aspeto. Hindi lang sa pera. No? We're talking about the spirituality rito na gustong mangyari at maibigyan ng, kumbaga, focus sa buhay ng bawat isa. Kaya dito sa sumunod na slide, Brother Jimmy, ito sabi, because the material side of life is a direct competitor with God, we must deal with it biblically by focusing on financial discipleship. Okay. Paano naging competitor ng Panginoon ang mga material na bagay? Kasi minsan ang tao, ang tendency niya ay mas mahalin yung mga bagay sa mundo compare sa ating Panginoon, no? Kaya ang Panginoon ay kumbaga binigyan niya ng emphasis na itong mga material na bagay ay dapat mas malubos nating maunawaan in biblical, sabihin natin, biblically. Okay? In biblical principle. Kaya may tinatawag ditong financial discipleship. Titinan din niya natin, Brother Jimmy, mamaya yung financial discipleship. No? Kasi napunta na tayo sa discipleship. Sabi nga, it's not all about raising money. Its focus is on making what? Discipleship. So, now, ano itong sinasabing financial discipleship? Sabi nito, stewardship is the human side of the lordship of Jesus Christ. This is the foundation of our new stewardship focus. Making disciple is the natural focus of this new approach. Kapag si Jesus Christ ay tinanggap natin as Lord of our life, mga kapatid, no? Ano mangyayari? Sabi rito, ang tendency ay ang ating magiging natural focus ay mag-disciple. Okay. Ang ating magiging natural focus ay mag-disciple kung tatanggapin natin o si Jesus Christ ang Panginoon ng ating buhay. Kasi sabi rito, this is the new foundation of a new stewardship focus. Okay? Making disciple is the natural focus of this new approach. Tuloy tayo. So disciples, ano pong gagawin ng disciples? Disciple follow, walk with, and submit every part of their lives to the Lordship of Jesus Christ. So what is disciple? What is discipleship? Tingin ako, Brother Jimmy, ng definition ng disciple. He walks wherever his master walks. No? He follows wherever the master goes. Yun ang discipleship eh. Susunod ka talaga, gagawin mo yung mga turo niya, magpapasakop ka sa kanya. No? Yun daw ang disciple. So ngayon, they live in a relationship based on the love and growing intimacy with God. Yun supposed to be ang disciple. Nabubuhay sila sa isang malalim na relasyon sa Panginoon, nakabase saan? Sa pag-ibig at sa kanila sa pag-ibig, okay? And growing intimacy with God. Alright, tuloy natin. So, stewardship ministry must therefore explore discipling focus, resources. We must discover and create tools to help make disciples. So ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo makapag-disciples, mga kapatid, no? Iyan ang ating mga tutuklasin siguro, Brother Jimmy, sa ilan nating mga pag-aaral sa susunod. That's why we have this lead program, iba't ibang mga program on stewardship for us to be able to raise not money but disciples that later on they will be good stewards in everything. Not only in money, but in everything. Lahat tayo. Kasama po ako dyan. Kasama rin si Brother Jimmy. Alright. So, when it comes to discipleship, effective discipleship requires spiritual leadership. So, spiritual leaders seek to encourage people to experience a closer walk with God, help them discover their gift and ministries, and empower them as they become part of God's mission and His vision for the church. So, para tayo ay maging effective when it comes to discipling, dapat tayo pala, Brother Jimmy, ay mga spiritual na mga tao. Alright? Yung tinatawag na spiritual leadership. Kasi paano mo dadalhin ng isang tao, kabataan sa isang spiritual na karanasan kung tayong nagdadala ay hindi spiritual? Tama po. Spirituality comes only, okay? Comes only when you have that relationship with Jesus Christ. Kasi siya spiritual. Kapag nagkaroon ka ng relationship sa Kanya, nagiging spiritual kang tao kasi by constant beholding, you will be changed.
Yes. And in that way, makapag-disciple tayo at ating mga ang ating madi-disciple ay maging mga spiritual na tao. Alright? Mm. Kaya, tama nga Brother Jimmy na, paano mag-guide ng isang bulag, yung kanyang kapwa bulag. Di ba? Kapabulag. Opo. Oo. Ang gustong sabihin dun mga kapatid, yun nga, how can we lead people para sa kanilang spiritual na buhay if we ourselves not spiritual kasi wala tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon? How can we make a spiritual disciples when we ourselves is not a spiritual leaders? Alright? So mahalaga yung relationship na ito mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya God first, He must be first in our lives, in everything. Yun dapat po ang dapat nating malaman at unawain mga kapatid. Kasi yun yung yun yung tinatawag na effective discipleship. Brother Jimmy, baka may gusto kang i-add dito sa section na ito. Yes, Pastor. Actually, it's parang it's a challenge for all the spiritual leaders sa ating iglesia po. Hindi lang siguro, Pastor, ito pinag-uusapan dito yung mga elders po. Kundi kasama lahat dito yung deaconess, deacons, or lahat ng mga head ng mga department na dahil tayo ay nag-oath sa Panginoon before mag-start ang year, na tayo ay gaganap sa ating gawaing tinanggap, ay ito siguro talaga po yung challenge sa bawat isa sa atin mga kapatid, to become spiritual leaders. Sabi nga doon ng karang pag-aral ay not only a religious leaders kundi a spiritual leaders, kasi magkaiba daw po yung religious at saka yung spiritual. So ayun, nakita naman po natin mga kapatid ngayong gabi kung paano tayo magiging spiritual. Hindi sa kung ano yung kaya nating gawin at iharap sa Panginoon Diyos, kundi kung ano yung ginawa na ng Panginoon Diyos sa atin sa pamagitan nating Panginoon Kristo. Ang sabi po nung last slide ay we just have to follow. Ang kagandahan pa kapag magtatayo ka ng isang business tapos wala kang idea, siguro magiging mahirap nga po siguro po. Pero kung meron ka ng idea doon sa business, kasi yung business na ay existing na, parang ikakopy mo na lang at nagiging madali yung isang bagay. So mga kapatid, kapag talaga nag-lean tayo sa ating own understanding, doon natin napapansin na parang ang hirap. Kasi bakit? Kasi nagde-devise pa lang tayo, nag-iisip pa lang tayo ng gusto nating gawin sa ating buhay. Samantalang meron na palang effective na kapamaraanan, at yun ay naipakita na natin pa na sa Kristo. Naalala ko lang, Pastor, kanina may verse, may slide po tayo dito na isa sa pinaka obvious na naging mission ng ating Panginoon sa Kristo. Ayun talaga pong discipleship po. Kumbaga, Pastor, wala na siyang clean name na sarili niyang oras para sa kanyang sarili, kundi lahat talaga inuukol po sa pagpapagaling, sa paghanap ng mga disipulo, sa tuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos to make disciples. So, kung yun po pala yung ginawa natin po na sa Kristo, likewise, yung ating mga leaders sa iglesia, ito po pala yung challenge sa atin, na everything na ating gagawin sa ating iglesia ay mag-lead sa atin to disciple another disciple. So, ayan tuloy, parang lumalalim yung ating pinag-usapan, pero parang nagpo-pause ito ng ang laking challenge. Ayan. Totoo yung Brother Jimmy. Naalala ko, Pastor, ikaw ay ito, medyo malayo naman po yung verse, pero parang ganun din po yung konsepto. Tayo daw po ay hatulan sangayon sa liwanag nating tinanggap. So parang mga kapatid, dahil naunawaan natin to, ay hanapin na sa atin to ng Panginoon Diyos. Pero anyways, mga kapatid, kung ito po talaga yung gusto ng Panginoon Diyos na ating magampanan o mangyari sa atin, ay sino po ba ang tatanggihan po? So let us accept this as challenge talaga. Opo. Totoo yun, Brother Jimmy. Pero ang maganda rito, mga kapatid, package and guaranteed. Once natanggapin natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, everything will just follow. No? Amen. Wala tayong dapat, kumbaga Brother Jimmy, totoo yun wala tayong dapat ikatakot. Though this is our responsibility, we will be accountable to it. Kaya kinakailangan na pumasok tayo
doon sa isang pakipagrelasyon sa ating Panginoon. In Amen. response to His love to us, mahalin din natin siya, and everything will just follow. Kagaya nga ng mga previous illustration natin, Brother Jimmy, kapag mahal mo yung tao, magagawa mo lahat. Hindi dahil obligasyon mo, kundi desire mo. So, Yes. ganun din sa ating Panginoon. Kung atin siyang unahin sa ating buhay, magkaroon tayo ng relationship sa ating Diyos, personally, mga kapatid ko, all that we will do is our desire na, not obligation. We will give the tithes and offering because that's our desire in response to His love. It's no longer an obligation. Ay, kinakailangan ko magbigay ng tithes and offering kasi kasama ito sa mga pulisiya ng aming church. Kasi pag hindi ako nagbigay, baka ganyan-ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi na obligasyon, hindi na mabigat. Response mo na sa Panginoon, no? At yun, nandun na yung desire. Kaya kung gusto nating mapagaan ang ating mga ministries and even yung ating mga misyon, mga kapatid ko, isa lang. I-refocus natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Di ba tinanong niyo ako noon, Brother Jimmy, about my ministry? Di ba? When it comes to, di ba mga kapatid? Naging obligation kapag ang iniisip mo yung sarili mo. Pero kapag nakafocus ko sa kay Christ, hindi mo gagawin, hindi maging obligation, desire. Because you know that ginawa mo yung mission mo out of love and bahala ng Panginoon sa result. Parang ganun, no? Parang ganun, mga kapatid, ang mangyayari. So ngayon nakita natin, Brother Jimmy, siya nga pala, kasi meron sa slide 37, tungkol na to sa stewardship absolute, siguro i-reserve natin to sa Tuesday. Tapusin natin hanggang dito sa slide 36, malapit na rin tayo. Patungkol pa rin sa stewardship. I-slides ko nitong isa. Sabi rito, to be effective stewardship must be gospel-based. So si Kristo pa rin yan. Sino ba yung gospel? Wala iba si Jesus Christ, built on the foundation of what? Of assurance in Christ. Only then can stewardship develop into an integrated lordship impacting every area of life if the stewardship must be what? Gospel-based. Gospel-based. Amen. Sino ba yung tinutukoy ng gospel? Walang iba si Jesus Christ. Pero kapag ang stewardship is offering and tithe-based, Brother Jimmy, hindi natin makukuha yung fullness. Yung sabi rito, hindi magkakaroon ng integration na magbibigay ng impact ito sa bawat area ng ating buhay kasi isang aspeto lang ang tinatarget. Pero kung yung gospel, yung very sabi natin ito, yung foundation ng stewardship, mga kapatid, every area of life will be affected. No? Lahat yan, mga kapatid, kahit yung inyong financial, maapektuhan yan. Yung inyong buhay, yung ating spiritual, social, maapektuhan yan into a positive way kung yung stewardship, ang foundation is the gospel. No? Ayan. Kaya, yun, Brother Jimmy, kaya talagang stewardship. Ang ating focus on, ako, aminin ko, Brother Jimmy, nung bata talaga ako, yan talagang mindset ko. At ito, nakita natin mga comment ng ating mga kasama, ang mindset nila kapag narinig nilang stewardship, offering and tithes. Offering tithes, opo. Diba? Yung pala, napaka-broad. Grabe. Opo. Napaka-broad talaga. And Pastor, and when it comes to making disciple, kumbaga, hindi mo natitingnan yung isang aspeto ng ating buhay na yun lang yung pwedeng magamit, Tama. Kundi ngayon, makikita na natin na titingnan natin na lahat pala ng aspeto ng ating buhay ay magbibigay sa atin ng kakayanan upang makapag-disciple. So, sa ngayon, hindi na natin iisipin na magbibigay na lang ako ng pera at hindi ako makaka-attend sa pagdi-disciple. Mga kapatid, again, pwedeng mangyari yon out of the busyness of our life. Pero mga kapatid, in our own effort, yung pagsisend nga lang po, Pastor, naalala ko po tuloy yung yung testimony, one of the churches in Batangas. Alam niyo po, may isang kapatid doon na nag-share lang siya ng alam mo yung mga quotes, yung mga quotation, yung mga religious quotation dati. Actually, hindi man dati, kundi yung dating kaparaanan, yung Saint Domingue.
yung parang, di ba Pastor, may mga ganun mga sentiment. Mm. Alam niyo po, merong isang nasendan, merong isang nasendan nung quote na yon. Biruin niyo po mga kapatid, yung nasendan ng quote na yon, medyo matagal ng kwento, nalimutan ko kung Adventist po ba yun o hindi. Nag-donate ng napakalaking halaga doon sa church. Napakasimpleng bagay. Ibig sabihin pala mga kapatid, kung ating titingnan ngayon, yung stewardship ay hindi tayo magbibigay ng tithes and offerings para magkaroon ng pera ang church para sa pagdidisipulo, kundi pa nga mga kapatid, yung palang pagsiselfon natin, ngayon gagamitin na natin sa pwede na palang magamit sa pagiging katiwala at sa paghanap ng mga disipulo. So yun, lumawak po ulit mga kapatid yung ating mga kaisipan ngayon na lahat pala ng aspeto ng aking buhay ay gagamitin ng Panginoon Diyos, Diyos, at i-empower pala ng ating Panginoon Diyos upang magamit sa pagdidisipulo. Yes. Amen. Kaya, Amen. Ayan. Kaya mga kapatid, no, sa sunod nating tatalakayin at makikita natin yung tinatawag na absolute stewardship absolutes. Okay? Titingnan natin yung mga principle dito na from the Bible, kung ano ba itong tinatawag yung mga stewardship absolutes. Mapag-aaralan natin yan mga kapatid. But as of now, nakita natin mga kapatid yung very foundations ng stewardship, and that is Jesus Christ, ang ating Diyos mga kapatid ko, kung ano ang ginawa sa atin para tayo maging mabuting katiwala ng ating Panginoon, no? Talagang nakita natin yung kanyang initiative. And now, tayo naging disipulo ng ating Panginoon. Now it's our turn to make disciples, mga kapatid ko. And dapat stewardship based. I mean, kasi stewardship is a lifestyle. Dapat yung nakikita sa isang disciple ng ating Panginoon. And it must be founded on in the gospel, mga kapatid. Wala iba ang ating Panginoon pa rin. No, para maging epektibo ang ating ministry, ang ating pagiging mabuting katiwala ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, so sorry po. May tanong po ako. May tanong lang ako na biglang pumasok sa isipan ko dahil napag-usapan po natin kanina dito na we will become effective instantly kapag si Jesus Christ ang ating kapag tinanggap natin si Jesus Christ. Tama ba, Pastor? Parang ganun yung nangyari, no? So, ibig sabihin po ba nito, Pastor, ay hindi ko na kailangang umabot sa pananampalataya doon sa level ng pananampalataya na ako ay kailangan munang maging bihasa sa pagbabasa ng Biblia, sa pagme-memorize ng Biblia. Pastor, tama po ba 'yan? Ibig sabihin, may point po ba na hindi ko kailangan maging pastor para ako ay makapagdisipulo, parang gano'n. Hindi ko kailangan magkaroon ng posisyon sa iglesia para ako ay maging disipulo. Kumbaga, tama po ba na isipin na hindi ko kailangan magkaroon ng sapat na posisyon o katayuan para ako ay mag-umpisang magdisipulo? Parang gano'n, Pastor. Okay. Alam niyo kapatid, naalala niyo yung mga disciples ni Jesus Christ? They're just an ordinary fisherman being called by God. No? Nangingisda pa nga sila. Sinabi na ng Panginoon, come, follow me and I will make you fishers of men. So, kung titingnan natin mga kapatid, sa aking pananaw, wala namang pinag-aralan ito sila Peter and John, mga kapatid ko. But they were able to disciple din. Bakit? Kasi naging disciples sila ni Jesus. Once na tayo naging disciples ng ating Panginoon, mga kapatid, sabi ko, everything will just follow. Maging effective tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bakit? Sino mag-equip sa atin? Ang ating Panginoon, mga kapatid. We cannot equip ourselves unless equip tayo ng ating Panginoon. No? Yung alam mo, Brother Jimmy, ay, gusto ko maging epektibo, maging evangelist. Dapat basahin ko itong mga prinsipyo na ito, gawin mo ito. Pero wala ka namang relasyon sa Panginoon and you are not His disciple, you'll not be effective. Kasi meron akong kakilala, Brother Jimmy, hindi nagtapos sa anumang mga degree, mga kapatid ko. Pero, grabe, yung kanyang spirituality is sa akin, mga kapatid ko, isa-assess ko, naku, mga kapatid, walang katulad. And when it comes to soul winning, napaka-effective niya. The reason, kasi sentro ng kanyang buhay ay si Jesus Christ, mga kapatid. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will follow. So, yun, kapag si Jesus Christ ang inuna natin, mga kapatid ko, anumang meron ka sa iyong buhay, gagamitin ng Panginoon yan para maging epektibo ka sa ministry. If your gift is, sabi ko, Brother Jimmy, if your gift is just to smile, God will use it para
para maging effective ka sa ministry. Kung ang iyong gift ay sa pagsusulat, God will use it, no? Kung yung gift mo ay kung wala ka pang gift pero nakita ng Panginoon yung puso mo ay magtatalag ka sa kanya, God will provide you tools, no, para Yes. maging Yeah. epektibo kang lingkod ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang mga kapatid is what? A wholehearted wholehearted surrender or total surrender Surrender. sa ating Panginoon. Iiwan mo lahat, Amen. ibibigay mo sa ating Panginoon. Kaya trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. Oo. Makakatulong, Brother Jimmy, yung mga degree, makakatulong yung mahalaga yan, mga kapatid ko. Pero hindi yan requirements for you to be a disciple ng Amen. ating Panginoon. Okay, thank you, Pastor, sa magandang kasagutan. Alright. Yung mga kapatid, basahin natin itong kay Sister Tess. Our focus is not only intentional but also missional. Ano po ba ang mission ng Panginoon? To give His life to us sinners. Dahil disciple tayo. His mission is our mission to save soul. Amen. Tama yun, Sister Tess. Kasi master natin siya. Disciple tayo ng Panginoon. Ano ba ginawa ng ating master? Ay siya rin ang ating gagawin. Siya ay mabuting katiwala. Tayo rin ay maging mabuting katiwala, mga kapatid ko. Yun nga, kung i-assess lang natin, Brother Jimmy, ang ating sarili, I am nothing. Compared to the vastness and greatness of the love of God, I am nothing. Amen. So, Pastor, kasama dun yung ano po, no? Kasama dun yung no age requirement when it comes to discipleship talaga. Yes. Mapabata man, mapa-elementary, mapa-youth, mapa-may asawa man yan. Ano? Kumbaga walang exemption. Tama. Walang Gagamitin ng Panginoon Diyos ang lahat ng tao na gusto magpagamit sa Kanya talaga. Amen. Amen. Ayan. Okay, mga kapatid. Since it's time, ayan, see you on Tuesday and I hope na marami kayong natutunan. Maraming salamat sa mga nag-comment, nag-share ng kanilang mga reflections and mga points. Sa atin, salamat din, Brother Jimmy, no? At siguro sa Tuesday kasama na natin si Brother Josh. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Glenn, correct po, amen. God uses ordinary people. Amen. Mahilig talaga umawit si Sir Glenn, ano po? Ay, oo. Awit po ito eh. Salamat, Sir Glenn. Okay, Amen. Brother Jimmy. Magpapaalam na tayo, mga kapatid. Thank you ulit, no, sa pakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon. Lahat tayo magiging mabuting katiwala. Ayan, ng ating tagapagligtas. Ayan, mga ka-stewards. Tayo magiging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Okay, Brother Jimmy, can you lead us in prayer and then we'll have our song? Sige po. Tayo po muli ay manalangin, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Mga pangyarihan namin Diyos, kami Panginoon ay muli niyo pong binago sa mga sandaling ito. Binigyan niyo po muli kami Panginoon ng panibagong perspective patungkol sa pagiging katiwala. Ama namin Diyos, ipinagkaloob niyo po namin. Natutunan po namin Panginoon ngayong gabi na kayo po ang nag-initiate ng lahat ng bagay. At wala kami naging bahagi upang kami ay maging karapat-dapat, maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Ang amin lamang po Panginoon na gagawin ay ibalik ang pasasalamat na to at magkaroon ng patuloy na desire na kayo ay paglingkuran sa buong buhay namin. At lalagit Panginoon, binigyan niyo kami ng mission, na napakahalagang mission na samantalang natutunan namin Panginoon ang inyong pong kabutihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pong liwanag na nagpaliwanag sa aming buhay mula sa kadiliman, ay ito naman Panginoon ay inyong pong inuutos sa amin na ito ay ipakita at iparanas din naman sa mga taong nasa paligid namin. Lalagit Panginoon ang mga taong nasa kadiliman. Maraming Diyos, nawa'y manatili sa amin Panginoon ang mga pangakong ito na alam namin Panginoon na ito hindi magiging madali, kundi ito Panginoon ay magiging challenging but very na magiging kapakipakinabang naman para sa aming paglagong espiritual. Maraming Diyos, salamat sa pangako na hindi niyo kami iiwan samantalang kami Panginoon ay gagawa sa inyo pong bukurin. At nawa Panginoon, ang dalangin namin sa mga sandaling ito na ang bawat isa sa amin ay makapagtagubili ng aming mga sarili, makapagtalaga ng aming mga sarili upang magamit
sa pagdidisipulo at sa pagtatapos ng inyong pong banal na gawain dito sa lupa upang nang sa ganoon, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makaranas na ng walang hanggang buhay diyan sa langit na bayan. Kasama kayo, Panginoon, na siyang aming natutunang Diyos, nakilalang Diyos sa sanlibutan ito, aming minahal at aming pinaglingkuran ng aming buong puso at buong kaluluwa. Salamat dakilang Diyos sa inyo pong pamatnubay sa amin ngayong gabi at patuloy kami ingatan samantalang kayo magpapahinga sa buong magdamag, bigyan kami ng masarap na pagtulog, ingatan at ilayo sa anumang uri ng mga disgrasya at kapahamakan, sa masamang isipan ng kaaway din, Panginoon, ay ilayo kami. At sa kinabukasan ay muli kaming bigyan ng inyong pong panibagong buhay na ipagkakatiwala sa amin at panibagong blessing na ipagkakatiwala sa amin na aming pamamalaan para sa ikabubuti ng mga tao na sa paligid sa amin. Salamat dakilang Diyos. Ito po ay aming patuloy na hiniling at pinasasalamatan, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang lamang lahat sa pangalan niyo pong anak na si Jesus. Amen. Okay. Ayan mga kapatid. Thank you very much. Salamat. Salamat mga ka-steward. Good evening. Good night mga ka-steward po. Good night mga kapatid, ka-steward. Okay. Sige po sa ating closing song. Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin nating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya'y makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas.